Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 871. Mr. Sunglow, ang tore na ito ay napakalaking at matangkad. Malamang na dito naglilinang ang malalaking kuha ng Dragonspire ruins, kaya tiyak na mayroong maraming kayamanan sa loob, di ba? Napatingin si White sa napakalaking Heaven's Tower na tumusok sa mga ulap sa unahan at hindi naiwasang sabihin kay Crimson. Hindi lang si White ang nakaisip ng ganito. Halos lahat ng mga pinuno ng sekta ay may iisang paniniwala. Ang tore na ito ay hindi pangkaraniwang sa unang tingin. Sa taas na mahigit 200 yarda, ang laki ng napakalaking tore na ito ay kahangahangang kahanga-hanga. Sa kanilang mga mata, isang napakalaking tore na napakaiba, puno ng kahangahangang kadakilaan, ay tiyak na dapat ang lugar kung saan nilinang ang makapangyarihang mga martialists ng cultivation ng Dragonspire ruins. Tinitigan ni Crimson ang Heaven's Tower, at sinabing, bagaman hindi ako sigurado kung ang Heaven's Tower na ito ay kung saan nilinang ng mga pinuno ng Dragonspire ruins, kailangan nating tuklasin ang isang napakalaking tore na may napakalaking epekto anuman ang mangyari. Pagkasabi niyon, nanguna siya at naglakad patungo sa pasukan ng Heaven's Tower, kasama si White at ang iba pa na sumusunod sa likuran. Habang papalapit sila sa pasukan ng tore, nakita nilang madilim at kahanga-hanga, na naglalabas ng malamig na ningning na may napakalaking tarangkahan na gawa sa hindi kilalang metal na mahigpit na sarado. Ang plaka sa itaas ng tarangkahan ay may dalawang itim na salita, Heaven's Tower. Ang napakalaking tore mismo ay nababalot ng kadiliman, at ang mga salita sa plaka ay itim din. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad napansin ni Crimson at ng kanyang grupo ang dalawang salita nang makarating sila sa tore. Ang buong tore, mula sa katawan nito hanggang sa pinto nito at ang mga salita sa plaka, ay itim na itim. Ang hindi inaasahang kadilimang ito ay nagdulot ng isang uri ng mapang epong damdamin sa kanilang lahat. Nagbigay pa ito sa kanila ng pag-iisip na may mali. Mr. Sunglow, pasok na tayo sa loob. Napatingin si White sa tarangkahang mahigpit na nakasarang at sinabi kay Crimson. Ang iba sa grupo ay sabik din. Tumango si Crimson sa kanyang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tila may naisip siya at sinabing, buksan natin ang gate gamit ang ating mga pag-atake. Ang dahilan kung bakit gusto niyang buksan ng lahat ang gate ng tore ay dahil sa hinala niya na maaaring may ilang mekanismo o misteryosong enerhiya na itinakda ng mga cultivator sa gate. Naisip din ni White at ng iba ang pag-iingat ni Crimson. Kaya, ang bawat isa sa kanila ay nag-channel ng kanilang Martial King mana mula sa kanilang mga palad, nagpakawala ng isang bolt ng pilak na enerhiya na hamampos sa mahigpit na nakasaradong gate ng Heaven's Tower. Habang tumatama ang kanilang Martial King mana, ang itim, nagbabadyang tower gate ay biglang sumabog sa maningning na liwanag. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula sa itim na tarangkahan. Bukod dito, sa itim na tarangkahan na naiilawan ng isang nakasisilaw na puting liwanag, ang mga gintong rune ay nagsimulang magpakita ng isa-isa. Kabanata 872. Isang walang hanggan, nakakamangha na aura ng enerhiya ang tumagos mula rito. Ang mga pag-atake ng Martial King mana mula kay Crimson at ang iba ay lahat ay hinaranggan ng mga gintong rune sa loob ng puting liwanag. Ang kanilang mga pag-atake ay halos hindi makagawa ng isang dent. Sa sandaling ang kanilang mga pag-atake ay ganap na na-neutralize, ang liwanag at gininto ang rune sa gate ay naglaho, at ang gate ay bumalik sa orihinal nitong madilim na anyo. Nakikita ito. Nagpalitan ng pagtataka si Crimson at ang iba pa. Maswerte silang gumamit ng Martial King mana para unang hampasin ang gate. Kung hindi, kung sinubukan nilang itulak ito sa pamamagitan ng kamay, malamang na nasaktan sila ng mabigat na kapangyarihan dito. Sumimangot si Crimson at, na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, sinabi sa iba pang mga sect masters, may kapangyarihang itinakda ng isang cultivator sa gate na ito. Hindi tayo makapasok. Nang makita iyon, si White at ang iba pa ay may bahid ng pagkabigo sa kanilang mga mukha. Ngayon lang, kahit na nagsanib puwersa ang isang dosenang Martial King martialists, hindi nila masira ang gate na ito.
Ito ay malinaw na ang misteryosong kapangyarihan sa gate na ito ay lampas sa kanilang kakayahan upang malutas gamit ang kanilang kapangyarihan. Dahil hindi nila ito mabuksan, wala silang paraan upang makapasok sa Heaven's Tower. May mga kayamanan man sa loob ng tore o wala, hindi sila makapasok at makakaalam. Mr. Sunglow, ang Heaven's Tower na ito ay may makapangyarihan at misteryosong mga proteksyon kahit sa tarangkahan nito. Iminumungkahi nito na dapat mayroong kakaiba sa loob. Talaga bang susuko na tayo ng ganito? Medyo nag-aalangan si White habang nakatingin kay Crimson. Naramdaman din ni Crimson na ang Heaven's Tower ay puno ng mga kakaibang katangian at kayamanan. Kung ganoon na lang sila susuko, pagsisisihan niya ng husto. Gayunpaman, alam din niya na hindi sila makakapasok sa Heaven's Tower sa kanilang kapangyarihan lamang. Bigla siyang nakakuha ng ideya at sinabi kay White at sa iba pa, baka may makakatulong sa atin na buksan ang gate na ito. Nagsalubong ang kilay ni White at ng iba, at pagkatapos ay tinanong nila, Mr. Sunglow, si Jeric ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumango si Crimson at sinabing, oo, kung mabubuksan ni Jeric ang pasukan sa enchantment, baka mabuksan din niya ang gate ng Heaven's Tower. Gayunpaman, nag-alinlangan si White at ang iba pa. Sinabi ni White, Mr. Sunglow, kung hahayaan nating buksan ni Jeric ang gate na ito, hindi ba ibig sabihin na lahat ng mga kayamanan sa loob ay mapupunta sa kanyang mga kamay? Baka wala tayong makuha. Tumango naman ang ibang mga sect master bilang pagsang-ayon. Talaga, kung pupunta si Jeric dito, baka wala tayong makuha. Hindi. Hindi ako papayag na ganito. Isang malamig na ngiti ang ginawa ni Crimson at sinabi sa mga pinuno ng sekta, mga Ginoo, hindi lang natin kailangan si Jeric para tulungan tayong buksan ang tarangkahan ng tore, ngunit kung may mga kayamanan sa loob ng tore, aangkinin din natin silang lahat. Natarante dito si White at ang iba pa. Kabanata 873. Tanong ni White, pero Mr. Sunglow, sa mga kondisyon na iyon, baka hindi pumayag si Jeric. Sabi ni Crimson, Mr. Bates, syempre hindi natin ipapaalam sa kanya ang totoong intensyon natin. Maaari nating hilingin sa kanya na buksan ang gate ng tore, pagkatapos ay humanap ng tamang pagkakataon para sorpresahin siya at patayin. Sa ganoong paraan, lahat ng kayamanan sa loob ng Heaven's Tower ay magiging atin. Kapag namatay na siya, ang iba, gaya ni Leland at Darius, hindi na magiging problema. Tuwang-tuwa ang ibang mga sect master nang marinig ito. Ang ideya ni Crimson na tambangan at patayin si Jeric habang siya ay walang pag-aalinlangan ay nagkaroon ng apela. Alam nila na sa isang head-on confrontation, wala silang pagkakataong talunin siya. Gayunpaman, ang pag-alis sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang kislap ng pag-asa. Kapansin-pansin na sa sandaling ito, si Jeric ay nakabuo ng isang matibay na pagkakaibigan sa kanila, katulad ng mga kaalyado. Halos hindi makapaniwala ang palakaibigang kilos ni Jeric. At ang maliwanag na kawalan ng hinala na ito ang nagpaisip sa kanila na may pagkakataon silang tambangan siya. Si White at ang iba pang mga sect master ay may kinang ng determinasyon sa kanilang mga mata. Agad nilang ginawa ang desisyon at sinabi, Mr. Sunglow, handa kaming sundin ang iyong plano at tangkaing tambangan at patayin si Jeric. Kapag naalis na siya, ang Dragonspire Ruins ay halos ang dosenang sect masters, treasure trove. Maaari nilang angkinan ang lahat ng mga kayamanan sa lugar na ito para sa kanilang sarili. Tumango si Crimson na may malamig na ekspresyon. Hihihi. Nakakagulat na makakita ng mga tao sa mundong ito at walang awa kaysa sa akin. Napakabuti. Mayroon kang magandang kinabukasan. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang matanda, garalgal, at nakakapanghinang tawa, na nagpapahina sa kanilang mga gulugod. Si Crimson, White, at ang iba pang mga sect master ay nagulat sa nakakatakot na tawa na ito. Biglang napagtanto nilang lahat na ang nakakagambalang tawa na ito ay nagmula sa loob ng Heaven's Tower. Namumula ang mga mukha ni Crimson at ng kanyang grupo. Tawanan mula sa loob ng Heaven's Tower. Hindi kaya may mga magsasaka sa loob. Laking gulat nila dahil dati silang naniniwala na walang mga cultivator sa Dragonspire Ruins.
Ngunit ang pagtawa na ito ay nabasag ang kanilang mga palagay. Ngayong may naruroon ng magsasaka, hindi naiwasang mabahala si Crimson at ang kanyang grupo. Nag-aalala sila na baka aksyonan sila ng cultivator na ito. Nahaharap sa isang magsasaka, kahit bilang mga bihasang mandirigma, wala silang paraan ng pagtatanggol. Sino ka? Medyo napaayos ni Crimson ang sarili at nagtanong, nanginginig ang boses habang nakatingin sa Heaven's Tower. Hihihi, sino ba ako ang master nitong Heaven's Tower at siya ang ruler ng Dragonspire Ruins? Muling umalangaw-ngaw ang nakakatakot at garalgal na boses mula sa loob ng Heaven's Tower, na may tonong puno ng kayabangan at pangangibabaw. Nang marinig ang sagot na iyon, nakaramdam ng takot si Crimson at ang kanyang mga kasama. Kaya ang cultivator sa Heaven's Tower ay hindi lamang ang master ng Colossal Tower kundi ang pinuno din ng Dragonspire Ruins. Bagamat hindi sigurado si Crimson kung totoo o mali ang sinabi ng cultivator sa loob ng tore, kahit na ordinaryong cultivator lang siya ay magiging napakalakas na figure na hindi nila maabot. Maaari niyang matukoy ang kanilang buhay at kamatayan. Dahil dito, labis na nabalisa si Crimson at ang iba pa. Si Crimson ay gumawa ng isang maingat na kilos ng paggalang sa Heaven's Tower at sinabing may takot, hindi namin alam na narito ang master ng Heaven's Tower, mangyaring patawarin ang aming kamangmangan. Nakapasok kami ng walang pahintulot, at handa na kaming umalis ngayon. Sa pamamagitan nito, nagbigay siya ng banayad na senyales kay White at sa iba pa. Pagkatapos ay 100 tao ang umalis sa Heaven's Peak. Maghintay. Aalis na sana sila, may utos na nagmula sa loob ng tore. Tumigil ka nga dyan. Dahil nandito ka, ayaw mo bang umalis na may dalang kaunting kayamanan? Natigilan si Crimson at ang iba, bakas sa mga mukha nila ang pagtataka. Kabanata 874. Ano ang ibig sabihin ng magsasaka sa tore? Hiniling ba niya na manatili sila at kunin ang mga kayamanan mula sa Heaven's Tower? Bagamat napakatokso ng kanyang alok, hindi naniniwala si Crimson at ang iba pa na may ganoong magandang bagay sa mundong ito. Sa makatuwid, sinabi ni Crimson sa direksyon ng Heaven's Tower, Ginoo, hindi kami nang ahas na pag-imbutan ang iyong mga kayamanan. Kami ay nasisiyahan na pinahintulutan mo kaming narito. Hoy, hey! Bakit ang galang mo sa akin? Umalangaw-ngaw ang boses ng matanda mula sa loob ng tore. Dahil ayaw mong pumasok, hindi rin kita pipilitin. Pero hindi madali para sa iyo na makarating sa Dragonspire Ruins. Kung babalik ka na walang dala, sayang naman. Anyway, lahat ng bisita ay mga bisita ko. Makikita mo na may 8 kalansay sa 8 halijing bato sa paligid ng tore. Sila ang mga cultivation martialists ng Dragonspire Ruins. Bagamat patay na sila, mayroon silang 1 o 2 kayamanan. Maaari mong kunin ang mga kayamanang iyon bilang regalo mula sa akin. Si Crimson at ang iba ay gustong umalis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ng tao, tumingin sila sa 8 kalansay sa mga halijing bato sa paligid ng tore. Napag-alaman na ang 8 kalansay na ito ay kabilang sa mga cultivation martialists na namatay sa pagninilay-nilay at mayroon silang mga cultivation na kayamanan. Nagkatinginan si Crimson at ang iba pa. Ang totoo, natukso sila. Hindi nila inaasahan na ang magsasaka sa tore ay hindi nakakatakot gaya ng inaakala nila. Talagang pinahihintulutan niya silang kunin ang mga kayamanan ng paglilinang mula sa mga kalansay ng mga cultivasyong martialists na ito. Kaya naman, si Crimson at ang iba ay nagtaas ng kanilang mga kamao nang may paggalang sa direksyon ng Heaven's Tower at sinabi, Sir, salamat sa iyong mga kayamanan. Lagi naming aalalahanan ang iyong kabaitan. Hahaha, mortal ka talaga. Ilang cultivator object lang yan, kaya hindi mo na kailangang maging magalang dito. Bilasan mo na at kunin mo na sila. Hindi ko matiis na magpasalamat ka sa akin ng ganito, naiinip na sabi ng matanda sa tore. Nang marinig ito ni Crimson at ng iba pa, inisip nilang lahat na may nakilala silang isang benefactor, dahil hindi nila inaasahan na ganoon pala ka-generate ang matanda. Si Crimson at ang iba pa ay hindi nang ahas na magsalita pa at sumagot na lamang ng, Opo, sir.
Pagkatapos, tinanong ni Crimson ang iba pang mga pinuno ng sekta, kukuha ba tayo ng isang bagay mula sa mga kalansay sa mga halijing bato? Bilang tugon, tumango si White at ang iba pa. Pagkatapos, ang grupo ng mahigit 100 tao ay pumili ng isang halijing bato at lumipad pataas. Mayroon lamang 8 halijing bato, habang si Crimson at ang kanyang grupo ay may mahigit 100 tao. Sa makatuwid, 2 tao ang lumipad hanggang sa bawat haligi ng bato. Bagamat ang bawat haligi ay may 2 tao sa ibabaw nito, hindi ito masikip para sa kanila dahil ang tuktok ng bawat haligi ay malawak at may lamang isang kalansay na nakaupo ng patayo. Kabanata 875. Nalaman ni Crimson at ng mga sect master na ang mga kalansay ng mga cultivation martialists na nakaupo sa mga haligi ay may suot iba't ibang damit. Ang iba ay nakasuot ng asul na damit, ang iba ay berde, at ang iba ay ginto. Ang bawat damit ay may iba't ibang pattern din, tulad ng dragon, phoenix, agila, at tigre. Ang material ng mga robe sa mga balangkas na ito ay malinaw na naiiba sa mga kay Crimson at iba pa. Ang mga damit ng mga kalansay ay ginawa mula sa ilang uri ng material na balat ng tupa. Sa kabila ng katotohanan na ang mga cultivation martialists ay naging lahat ng mga kalansay, ang kanilang mga damit ay parang bago at hindi pa nabubulok ng dist. Ang 8 kalansay ay may hawak na tig-isang bagay sa kanilang mga kamay. Ang ilan ay may hawak na jade flute, habang ang iba ay may pamaypay na gawa sa buto. Ang rivet ng fan ay gawa sa isang natatanging material, at ito ay nagniningning na may pambihirang anima. Ang ilan ay may hawak ding matalim na espada. Bagamat natatakpan ng alikabok ang espada, may enerhiyang umaagos mula rito na parang may sigla. Bilang karagdagan, mayroong mga mahalagang kutsilyo, dark green gourds, salamin, at iba pa. Ang bawat item ay naglalabas ng isang pambihirang aura at pakiramdam na ito ay naglalaman ng nakakagulat na kapangyarihan. Nagliwanag ang mga mata ni Crimson at ng iba nang makita ang mga kayamanang ito. To say the least, tuwang-tuwa sila. Pagkatapos, hindi na sila makapaghintay na kunin ang mga kayamanan mula sa mga kamay ng mga cultivation martialists na ito. Gayunpaman, nang malapit na nilang hawakan ang mga kayamanan, ang mga jade flute, mga pamaypay na gawa sa mga buto, matutulis na espada, mamahaling kutsilyo, madilim na berdeng lang, at mga salamin ay sumabog sa liwanag. Pagkatapos, naramdaman ni Crimson at ng iba pa na ang kanilang mga palad ay tila umabot sa nagngangalit na apoy ng isang bakal na kalan. Nakaramdam sila ng sobrang init at sobrang sakit na parang tinutusok sila ng mga karayom. Hindi napigil ang mapasigaw ang grupo. Pagkatapos, lahat sila ay pinalipad sa pamamagitan ng nakakatakot na enerhiya ng mga kayamanan sa mga kamay ng mga cultivation martialists. Lahat sila ay direktang bumagsak sa lupa mula sa mga halijing bato. Sa isang malakas na putok, ang mga tile na bato sa parisukat ay nagkapira-piraso. Malubhang nasugatan si Crimson at ang iba pa mula sa pagkahulog. Nakaramdam sila ng kahalumigmigan sa kanilang lalamunan at nagluwa ng isang subo ng dugo sa susunod na segundo. Ang mga kayamanan sa mga kamay ng 8 cultivation martialists sa mga halijing bato ay napakalakas. Dahil dito, biglang nagdusa si Crimson at ang iba pa, at ngayon, mas natakot sila. Hahaha. Hindi ko akalain na mapapalipad ka ng mga espiritual na sandata. Malubha ang mga sugat mo. Sa sandaling ito, humagalpak ng tawa ang lalaki sa tore. Tila tuwang-tuwa siya nang makita silang lahat na nagdurusa ng husto. Si Crimson at iba pang mga mata ay kumislap sa galit. Sa wakas ay naunawaan na nila na pinaglalaruan lang sila ng lalaki sa tore. Kung hindi niya hihilingin sa kanila na kunin ang mga kayamanan mula sa mga cultivation martialists. Halata namang gusto niyang makita silang nagpapakatanga. Kabanata 876. Kahit nagalit si Crimson at ang mga Quaiters, alam din nila na ang tao sa tore ay isang magsasaka. Ang grupo ng mga tao ay walang kapantay para sa isang magsasaka. Higit pa rito, imposibleng makapasok sila sa Heaven's Tower gamit ang kanilang kakayahan. Tiniis ni Crimson at iba pa ang sakit, nagpumiglas na tumayo mula sa lupa,
at pinunasan ang dugo sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Pagkatayo nila, biglang nagliwanag sa liwanag ang lupang nabasag nila mula sa pagkahulog. Sa gitna ng sumisitsit na tunog, ang bitik na lupa ay mabilis na naibalik sa orihinal nitong estado sa ilalim ng mahinang liwanag at misteryoso. Enerhiya. Sa isang kisap mata, ang lahat ng mga bitik sa lupa ay naayos, at walang bakas ng pagkabasag nito sa lahat. Nang bumalik ito sa normal, nawala rin ang mahinang liwanag na nagmumula sa lupa. Parang walang nangyari. Nagulat lahat si Crimson at ang iba pa nang makita nila ito. Anong uri ng kapangyarihan ang umiral sa lupa ng parisukat na makapagpapanumbalik ng basag na lupa sa orihinal nitong kalagayan? Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaki sa Torres sa malamig na boses, "Ano? Hindi mo alam ang tungkol sa Matrix spells? Magagawa ng isang Matrix spell na maibalik ang buong Heaven's Peak kung ito ay naputol, lalo na ang isang maliit na piraso ng lupa na tulad nito." Noon lamang nalaman ni Crimson at ng iba pa ang dahilan kung bakit ang mahinang liwanag na nagmumula sa lupa ng parisukat ay nakapagpapanumbalik ng sirang lupa sa orihinal nitong kalagayan. Ito pala ay dahil sa isang Matrix spell. Ang parisukat at maging ang buong tuktok ng bundok ay natatakpan ng Matrix spells. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Crimson at ng iba pa ang kapangyarihan ng mga spells na ito. Ang kamangha-manghang kapangyarihan ng spell ng Matrix ay nabigla sa kanila nang hindi pa nagagawa. Nang tuluyang makabawi mula sa pagkabigla, tumingin si Crimson sa Heaven's Tower at sinabing, "Sir, ngayon lang po kayo naglalako sa amin, di ba? Bagamat kami ay masyadong mahina at hindi makuha ang mga kayamanan, ang aming mga pinsala ay sulit dahil nagawa namin kayong mapangiti." Lihim na kinasusuklaman ni Crimson ang magsasaka sa tore na pinaglalaroan siya. Ngunit alam din niya na may malaking agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng isang magsasaka. Kaya naman, nalulunok na lamang niya ang kanyang galit. Kahit na siya ay nasugatan at sa isang dehado, kailangan niyang pasayahin ang magsasaka sa tore. Manam, hindi masama. Sa kabila ng paghihirap ngayon, nagagawa mo pa ring panatilihin ang iyong kalmado. Ikaw ay isang maling akala. Kinagat ng lalaki ang kanyang mga labi, tila nagkomento tungkol kay Crimson. Nagmamadaling sinabi ni Crimson, "Sir, hindi ako mangangahas na mag-isip pa ng iba sa harap mo. Haha. Kayo lang ang nakakaalam ng iniisip niyo," sabi ng matanda sa loob ng tore. "Nakalimutan kong babalaan kayo kanina. Bagamat ang natitira na lang sa mga cultivation martialists ay ang kanilang mga kalansay sa mga haligi, ang kanilang mga kalansay ay may bakas pa rin ng kaluluwa. Kamalayan, na maaari pa ring hayaan silang hawakan ang kanilang mga espiritual na sandata at maglunsad ng mga pag-atake." Sa puntong ito, huminto sandali ang lalaki bago nagpatuloy, "Kaya, kung gusto mong makuha ang mga espiritual na sandata sa kanilang mga kamay, ikaw, kailangang sirain ang lahat ng 8 kalansay sa mga haligi, upang ang natitirang kamalayan ng mga kalansay ay ganap na mawala. Sa ganoong paraan, makukuha mo ang espiritual na mga sandata na gusto mo." Noon lamang napagtanto ni Crimson at ng iba pa kung bakit sila pinalipad ng mga sandata sa kamay ng 8 kalansay. May natitira pang bakas ng malay ang mga kalansay. Ang pagsira sa mga kalansay ay magiging sanhi ng pagkawala ng huling bakas ng kanilang kamalayan sa loob ng mga ito. Makukuha lamang nila ang mga kayamanan sa ganitong paraan. Bakit hindi sinabi sa kanila ng taong nasa tore sa simula? Nagkatinginan si Crimson at ang iba pa. Ipinapalagay nila na ginawa ito ng lalaki bilang isang pagsubok. "Salamat sa iyong paggabay, Ginoo. Hindi kami makapagpasalamat sa iyo ng sapat." Agad na ikinuyong ni Crimson ang kanyang mga kamao at sinabi sa direksyon ng tore. Ganoon din ang ginawa ni White at ng iba pang sect masters. Bagamat pinahirapan sila ng tao sa tore, sinabi pa rin niya sa kanila ang paraan upang makuha ang kayamanan, na naging sanhi ng pagkapuot sa kanilang mga puso sa kanya upang agad na maglaho ng walang bakas. Naiisip lang nila na ang dahilan kung bakit sinabi sa kanila ng tao sa tore kung paano makukuha ang mga kayamanan pagkatapos nilang magdusa ay ang ilang mga magsasaka ay may kakaibang personalidad at kumikilos sa hindi inaasahang paraan.
Mr. Sunglow, huwag kang makinig sa kalokohan ng matandang ito. Sinasamantala ka lang niya. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw sa hangin. Dahil doon, tumangala si Crimson at ang iba pa sa langit. Pagkatapos, nakakita sila ng energy shield na nakasabit sa himpapawid. Sa energy shield, nakita nila sina Jeric, Leland, at Darius. Mr. Agosta, medyo nagulat si Crimson at ang iba pa nang makita silang tatlo sa ere. Hindi nila inaasahan na darating si Jeric sa Heaven's Peak ng ganoon kaga. Whoosh! Ang kalasag ng enerhiya pagkatapos ay lumipad pababa sa parisukat. Binawi ni Jeric ang kanyang anima, at ang kalasag ay nawala kaagad. Sa sandaling ito, malamig na sumigaw ang matandang lalaki sa Heaven's Tower, "Sino ka? Bakit ka napunta sa Heaven's Peak? At paano ka maglakas loob na magsalita tungkol sa akin?" Hindi kaaya-aya ang kanyang tono. Natarante si Crimson at ang iba pa nang marinig iyon. Hindi nila kinaya ang galit ng isang magsasaka. Gayunpaman, hindi natakot si Jeric. Tumingin siya sa Heaven's Tower at sinabing, "Ang pangalan ko ay Jeric Agosta, at hindi ako bastos. Mali ba ang sinabi ko? Ang 8 halijing bato, na may 8 kalansay ng mga cultivation martialists na may hawak na mga espiritual na sandata. Palibutan ang Heaven's Tower. Higit pa rito, ang Heaven's Peak at Heaven's Tower ay may mga matrix spell sa lahat ng ito. Kung hindi ako nagkakamali, para makulong ka sa tore, di ba? Ang 8 haligi ay dapat na mga punto ng pagbuo. Ang 8 taong ito ay dapat na mahusay na cultivation martialists noong sila ay nabubuhay pa. Pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang kanilang mga kalansay ay nagbabantay pa rin sa mga halijing bato, na nangangahulugan na sila ay nagbabantay sa mga punto ng matris. Ginawa ang lahat ng ito upang bitag ka sa tore sa loob ng 1,000 taon, 10,000 taon, o walang hanggan sa araw na ikaw ay mamatay. Gusto mong sirain ni Mr. Sunglow at ng iba pa ang mga kalansay sa mga halijing bato dahil gusto mong tulungan kanilang sirain ang mga punto ng formation. Sa ganitong paraan, makakatakas ka mula sa Heaven's Tower. Tama ba ako? Natigilan si Crimson at ang iba pang sect masters nang marinig nila ang sinabi ni Jeric. Kabanata 877. Nakaramdam ng lamig si Crimson at ang iba pa nang marinig nila ang sinabi ni Jeric. Kung totoo man ang sinabi niya, magdadala sila ng kamatayan sa kanilang sarili kung sisirain nila ang 8 kalansay sa mga halijing bato. Sa madaling salita, ang magsasaka sa tore ay talagang hindi mapagbigay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga kayamanan. Sa katunayan, sinasamantala lang niya ang mga ito para makatakas siya. Naniniwala si Crimson na kapag ang tao sa tore ay nakaahon sa gulo, hindi niya ito papakawalan. Hindi alintana kung nagsasabi ng totoo si Jeric, naisip nila ang bagay na ito ng napakasimple. Nang matapos magsalita si Jeric, tumahimik ang lalaki sa Heaven's Tower. Bagamat tahimik ang lalaki, ramdam ng lahat ng naruroon ang galit na nagmumula sa kanya. Higit pa rito, ang kanyang galit ay tumitindi ng ikalawa, na para bang mag-aapoy ito. Brat, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sa sandaling ito, isang matanda at paos na boses ang tumunog mula sa loob ng tore. Mayroong kahit isang pahiwatig ng kasamaan sa H. Judging from his vicious tone, the man sounds like he wanted to kill Jeric. Nang marinig ang tugon ng matanda, mas natiyak ni Crimson at ng iba pa na totoo ang sinabi ni Jeric. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Hindi nila inaasahan na ang matanda ang humahantong sa kanilang kamatayan. Ang lalaki sa ang tore ay tunay na masama at tuso sa sukdulan. Si Crimson at ang iba pa ay labis na napupuot sa kanya na gusto nilang patayin siya. Gayunpaman, alam din nila na wala silang kakayahang makitungo sa isang magsasaka. Ngumiti si Jeric at sinabing, "Akala ko." Nang marinig ito, si Crimson at ang iba pa ay hindi makapaniwala. Ito ay isang hula lamang. Bagamat parang hindi ka panipaniwala, wala talaga silang maisip na ibang paraan para malaman ni Jeric ang totoong intensyon ng lalaki sa tore. Makatuwiran lamang na nagawa ito ni Jeric sa kanyang hindi pangkaraniwang mga kasanayan sa pagmamasid at katalinuhan.
Hindi napigilan ni Crimson at ng iba pa na humanga sa kanyang katalinuhan. Kahit papaano, hindi nila masabi na isa itong bitag na itinayo ng matanda sa tore. Ano? Hulaan mo. Galit na galit ang lalaki sa tore, ngunit nagulat sa parehong oras. Sabi ni Jeric. Oo, hula lang. Nabigo ba kita? Kabanata 878. Anak, paano kung nahulaan mo ng tama? Sa tingin mo ba ang formation ng langit na itinayo noon ng 8 great deities ay maaaring bitag sa akin magpakailanman? Galit na tanong ng matanda. Sinabi ni Jeric, kahit na hindi ka nito mabitag magpakailanman, maaari ka nitong bitag ng hindi bababa sa 10,000 taon. Hehe, tama. Itong Heaven's Formation ay mabibitag lang ako sa loob ng 10,000 taon. Kahit na makita ninyong lahat ang aking intensyon at huwag sirain ang 8 matandang hanggal na kalansay sa mga haligi, hindi nyo pa rin ako mapipigilan na masira. Ang pagkabuo ng langit. Ang matandang lalaki sa tore ay nagpatuloy sa isang malamig at nakamamatay na toke. Masasabi ko pa sa iyo na ang matrix spell ng Heaven's Tower ay malapit ng masira, at lalabas ako sa lalong madaling panahon. Pagkalabas ko, ang una kong gagawin ay sakalin kayong lahat hanggang mamatay. Nagbago ang mga mukha ni Crimson at ng iba pa nang marinig ang pananakot ng lalaki sa tore. Dahil ang lalaki ay nakulong sa Heaven's Tower, kailangan niyang maging isang makapangyarihang cultivation martialist na nagkasala ng malaki. Ayon sa sinabi ng lalaki sa tore, ang matrix spell na nakakulong sa kanya sa Heaven's Tower ay malapit na niyang sirain. Kapag ang nakakatakot na cultivation martialist na ito ay lumabas sa Heaven's Tower, malamang ay agad niya silang papatayin. Hindi mapakali si Crimson at ang iba sa pag-iisip nito. Sa sandaling ito, muling tumunog ang malamig at mayabang na boses ng lalaki sa tore, Hoy, di ba sabi mo noon pa na gusto mong tulungan ka ng batang ito na makapasok sa Heaven's Tower, at pagkatapos ay papatayin mo siya kapag binitawan niya ang kanyang bantay. Sa ganitong paraan, makukuha mo lahat ng kayamanan sa tore. Iyon ang binanggit mo kanina, tama. Nagbago ang mga mukha ni Crimson at lahat ng sect masters. Hindi nila inaasahan na sasabihin ng lalaki sa lahat ang tungkol sa kanilang talakayan tungkol sa kung paano nila binalak na samantalahin si Jeric at pagkatapos ay atakihin siya. Nang marinig ito ni Leland at Darius, nagningning ang kanilang mga mata sa galit. Agad silang nakabantay kay Crimson at yung iba. Tahimik lang na tiningnan ni Jeric si Crimson at ang iba pa, hindi tulad ni Leland at Darius, na galit na parang may kaharap na mabigat na kalaban. Si Crimson at ang iba ay may hindi natural na mga tingin sa kanilang mga mukha. Mukhang nahihiya si Crimson at nagpaliwanag kay Jeric, wala kaming balak na saktan ka, Mr. Agosta. Sinadya kaming sinisiraan ng lalaki sa tore. Sinusubukan niyang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng ust. Napangiti si Jeric, huwag kang kabahan, Mr. Sunglow. I trust you guys. Hindi ako naniniwala sa provocation ng isang outsider. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling sinabi ng lalaki sa tore, Sunglow, kung handa kang patayin ang Jeric guy na ito para sa akin, ililibre kita pagkatapos kung masira ang matrix spell ng Heaven's Tower. Higit pa dyan, tatanggapin din kita bilang cultivation apprentice ko. Ako, bilang Devil Emperor ng Sunsbury, ay personal na magtuturo sa iyo kung paano linangin at tulungan kayong maging mga sikat na figure sa cultivation realm. Sa oras na iyon, hindi pa banggitin ang cultivation treasures na makukuha mo, kahit ang cultivation martialist down na sasalubungin ka sa cultivation realm. Ngunit kung hindi ka pumayag sa aking mga kondisyon, sisirain ko ang matrix spell sa loob ng 15 minuto, at pagkalabas ng Heaven's Tower, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ang lalaki ay gumagamit ng parehong pamimilit at tukso. Ang mga salita ng lalaki sa tore ay nagpabagabag kay Crimson at sa mga sekta. Mahirap para sa kanila na pumili. Maaari nilang piliing ipangako ang lalaki sa tore na aatakihin si Jeric, ngunit wala sa kanila ang tumugma kay Jeric, nakitang-kita sa nangyari sa Phoenix Peak. Sa makatuwid, imposibleng patayin si Jeric ngayon. Ngunit kung hindi sila sumang-ayon sa kondisyon ng lalaki, mamamatay sila kapag nasira niya ang spell ng Matrix at lumabas sa Tore.
Siyempre, napakatukso rin ng mga kondisyon na inaalok ng lalaki sa tore. Tinawag ng lalaki sa tore na ito ang kanyang sarili na Devil Emperor ng Sonsbury. Nakatayo. Mula sa pangalan mismo, masasabi ng isa na siya ay isang taong may pinakamataas na katayuan. Dahil maaari siyang tawaging Devil Emperor, hindi siya maaaring maging isang simpleng tao. Ang gayong mga tao ay pawang mga kilalang tao. Kung susundin ni Crimson at ng iba pa ang utos ng Devil Emperor ng Sonsbury, makakakuha sila ng maraming benepisyo. Labas nito. Isang simpleng bagay lang para sa Devil Emperor ng Sonsbury na gawing tanyag sila sa cultivation realm. Sa sandaling ito, ang malamig na itim na ibabaw ng Heaven's Tower ay biglang nagbuga ng liwanag. Iyon ay isang kulay pilak puting liwanag na biglang lumitaw sa ibabaw ng tore, na mahigit 200 yarda ang taas. Ang tore ay parang natatakpan ng kulog at kidlat. Nakakasilaw at nakakabigla sa parehong oras ang tanawin. Nang sumiklab ang liwanag ng Heaven's Tower, 10,000 golden rune ang lumitaw sa ibabaw nito. Ang mga gintong rune na ito ay lumitaw at umikot sa ibabaw ng napakalaking tore, at tila sila ay bumubuo ng isang hadlang. Ang mga gintong barrier na ito ay kumikinang ng maliwanag, na sumasakop sa buong Heaven's Tower. Pinaliwanagan pa nito ang mga nakapaligid na taluktok. Ang buong mundo ay tila naliwanagan ng liwanag ng langit, at ito ay tila isang hindi mailarawang sagradong sandali. Sa harap ng Heaven's Tower, si Crimson, ang mga pinuno ng sekta, sina Leland, at Darius ay natulala sa nakikitang nasa harapan nila. Pakiramdam nila ay malapit ng lumunin ang buong katawan nila ng liwanag ng Heaven's Tower at ng maringal na aura na ibinubuga nito. Maging sina Emma, Christine, Yolanda, at Daphne, na nasa malayo sa Purple Dragon Cavern, ay naalarma sa kakaibang eksenang ito at lumitaw sa bakana ng yungib. Nang makita nila ang napakalaking bundok sa di kalayuan na naglalabas ng maliwanag na mga ilaw na nagpapaliwanag sa buong mundo, ang kawalang paniwala ay sumiklab. Pati na rin sa mukha nila. Bulong ni Emma sa sarili, anong nangyayari? Si Christine at ang dalawa pang babae ay nagbulang-bulungan din, bakit ang bundok na iyon ay naglalabas ng napakaliwanag na liwanag? Pagkatapos, hindi maiwasan ng apat na babae na isipin sina Jeric, Leland, at ang iba pa. Hindi rin sila nag-aalala kay Jeric. Ang ningning ng bundok na ito ay kamangha-mangha. Sa makatuwid, isang bagay na malaki ang tiyak na mangyayari. Inaasahan lang nila na magiging okay si Jeric at ang iba pa sa bundok na iyon. Sa paligid ng Heaven's Tower, bahagyang nagulat si Jeric habang nakatingin sa liwanag ng higanteng tore, na tumatakip sa kalangitan. Gaya ng inaasahan sa isang mahusay na matrix spell ng Cultivation Realm, iba talaga ang kapangyarihan nito. Ang Dragonspire Ruins map na malinaw niyang ipinaliwanag na ikinulong ng Heaven's Tower si Nighthawk, ang unang Devil Emperor ng sinaunang Cultivation Realm. Ang Heaven's Tower ay sama-samang itinayo ng 8 great deities of the Dragonspire Ruins. Mayroong kabuuang 79,999 na rune na inilatag ng 8 great deities. Napakalakas nila kaya ang unang Devil Emperor, si Nighthawk, ay nakulong sa Heaven's Tower. Ang marahas na alon ng pangunahing enerhiya ay naging mga sinag ng liwanag at binomba ng mga butas sa light barrier sa ibabaw ng tore. Ito ang dahilan ng mga butas. Nakita ni Jeric at ng iba pa ang mga rune sa ibabaw ng tore na nagliyab at lumikha. Hindi na kailangang sabihin, ang liwanag na hadlang ay malapit ng ganap na sirain ng Devil Emperor ng Sonsbury, na nakulong sa loob ng tore. Pagkatapos ay tiningnan ni Jeric ang 8 kalansay sa 8 haligi, ito ang mga labi ng 8 great deities sa Dragonspire Ruins. Bagaman sila ay patay na, bawat isa sa kanila ay may espiritual na sandata sa kanilang mga kamay. Hindi maprotektahan ni Jeric ang tore, kaya ang mga kayamanan ng pagtatanim na ito ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng Devil Emperor sa sandaling lumabas siya sa tore. Sa pag-iisip nito, lumipad siya patungo sa isa sa mga haliging bato. Kabanata 879. Nang makita si Jeric na lumilipad patungo sa isa sa mga haliging bato,
si Crimson at ang iba pang mga pinuno ng sekta ay nanambalik sa kanilang katinuan at lumipad patungo sa iba pang 7 halijing bato. Masasabi nila na malapit nang masira ng Devil Emperor ng Sunsbury ang Matrix spell ng Heaven's Tower. Hindi na mabitag ng Heaven's Tower ang Devil Emperor ng Sunsbury. Sa makatuwid, nang lumipad si Jerick sa isang halijing bato, alam nila na gustong kunin ni Jerick ang mga kayamanan ng paglilinang bago lumabas ang Devil Emperor mula sa Heaven's Tower. Tamang-tama, hindi nila bibitawan ang ginintoang pagkakataon na makuha ang mga kayamanan ng paglilinang na ito. Nang lumipad si Jerick sa isang halijing bato at kukunin na sana ang espada mula sa kamay ng kalansay, nakita niya na si Crimson at ang iba pa ay lumipad patungo sa iba pang mga halijing bato. Bawat isa sa kanila ay naglalabas ng aura ng isang martial king, handang sirain ang mga kalansay sa mga halijing bato. Galit na galit si Jerick. Pagkatapos, pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri at pinalabas iyon sa isang iglap. Hindi nagtagal, sunod-sunod na lumitaw ang mga bahid ng anima mula sa kanyang mga daliri. Ang anima ay sunod-sunod na tumama kay Crimson at sa mga sect masters, at tinatakan pa nito ang kanilang Akya points. Sekta. Si Crimson at ang master ay hindi makagalaw ng sabay. Nakatayo sila sa mga halijing bato at pinananatili ang kanilang mga poster mula kanina kapag gusto nilang umatake. Hindi inaasahan ni Crimson at ng iba pa na bigla silang aatake ni Jerick. Sa isang head-on confrontation, hindi sila kalaban ni Jerick. Bukod dito, naglunsad ng sneak attack si Jerick, kaya wala silang pagkakataon. Napatingin si Crimson at ang iba pa sa Heaven's Tower, na patuloy na sumasabog sa malalakas na putok. Mas lalo silang natakot sa pangalawa. Napatingin sila kay Jerick, na nakatayo sa isang halijing bato sa dikalayuan. Bagamat nakatatak ang kanilang Akya points at hindi sila makagalaw, nakakapagsalita pa rin sila. Tanong ni Crimson kay Jerick sa nanginginig na boses, Mr. Agosta, bakit mo tinatakan ang Akya points namin? Sa halijing bato, mahinang ngumiti si Jerick at sinabing, G. Sunlow, ang mga espiritual na sandata sa kamay ng mga labi ng 8 great deities ay may malaking paghihigpit na kapangyarihan. Kung dadalhin mo ang mga ito, kakilakilabot ang mga kahihinatnan. Nang marinig ito ni Crimson at ng iba pang mga sect master, nagalit sila. Sinabi ni Jerick na tinatakan niya ang kanilang mga Akya points dahil ang mga kayamanan ay may malaking paghihigpit na kapangyarihan, at natatakot siyang mapahamak sila ng kapangyarihang iyon. Maaari lang niyang ipaalala sa kanila, hindi ba? Bakit kailangan niyang i-seal ang mga Akya points nila ng ganito? Malinaw na ayaw ni Jerick na kunin nila ang mga cultivation na kayamanan ng 8 great deities. Nais niyang kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Gayunpaman, para kay Crimson at sa iba pa, ang pinakamahalagang bagay ay hindi makuha ang kayamanan. Tinatakan ni Jerick ang kanilang mga Akya points na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Samantala, ang Devil Emperor na nasa Heaven's Tower ay malapit nang masira ang Matrix spell at lalabas. Hindi sila nakatakas. Kung mananatili sila rito, papatayin sila ng Devil Emperor kapag nakalabas na siya. Pero ayaw mamatay ni Crimson at ng iba dito. Sa makatuwid, sila ay labis na natakot at nababalisa. Tinanong ni Crimson si Jerick, Mr. Agosta, mangyaring i-unlock ang aming mga Akya point. I was too reckless. Hindi ko dapat kinuha ang mga kayamanang ito ng padalos-dalos. Ngunit pinaplano naming kunin ang mga kayamanang ito at pagkatapos ay ibigay ito sa iyo upang ipakita ang aming katapatan. Oo, Mr. Agosta. Nais naming kunin ang kayamanan para ipakita ang aming katapatan sa iyo. Pakiusap, hayaan mo na kami. Nakiusap din si White at ang iba pang mga sect master kay Jerick. Gayunpaman, hindi naman nagmamadali si Jerick at sinabing, masyado kang mabait, at talagang naantig ako sa iyong mga salita. Kung sakaling makuha mo gayunpaman, ang mga kayamanan ng paglilinang na ito ay may malaking kapangyarihan na nakaimbak sa loob ng mga ito. Mas mabuting huwag mo na silang kunin, nasaktan. Hayaan mo na lang akong kunin ang mga ito. Pagkasabi noon ay hindi na tumingin si Jerick kay Crimson at sa iba pa.
Sa halip, tumalikod siya upang kunin ang espada sa isa sa kamay ng kalansay. Ito ay isang lilang asul na matalim na espada. Ang talam ay lila-asul ang kulay. Ang mga ukit ay misteryosong maganda, na naglalabas ng vintage aura. Sa loob ng talam ng lila-asul na espada, makikita ang mga bakas ng enerhiya na umiikot. Sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, nalaman ni Jerick na ang Purple Star Sword ay isang nangungunang espiritual na sandata. At ang master ng espadang ito ay ang master ng Purple Dragon Cavern, Purple Dragon. Ang Purple Dragon ay isa sa 8 great deities sa Dragonspire Ruins. Isa siya sa pinakamataas na ranggo at pinakamalakas na cultivation martialists doon. Kasama ang iba pang 7 mortal, pinangasiwaan nila ang Dragonspire Ruins. Ang mga labi sa harap ni Jerick ay pag-aari ng Purple Dragon, at sa iba pang 7 haligi ay ang natitirang 7 pinakamalakas na Diyos ng Dragonspire Ruins. Ang 8 great deities ay namatay sa 8 batong haligi ng Heaven's Tower sa parehong oras. Hindi na kailangang sabihin, malamang na may malaking kinalaman ito sa Devil Emperor ng Sunsbury. Kinuha ni Jerick ang Purple Star Sword mula sa kamay ni Purple Dragon. Si Crimson at ang iba ay lahat ay naghihintay na panoorin si Jerick na nagdurusa nang makita nila siyang umaabot upang kunin ang espiritual armas. Iyon ay dahil sila ay nagdusa ng malubha noong sinubukan nilang gawin iyon kanina. Alam din ni Jerick ang kapangyarihan ng mga espiritual na sandata, kaya hindi nila naintindihan kung bakit hindi na lang niya winasak ang mga labi tulad ng sinabi ng Devil Emperor para makuha ng ligtas ang mga espiritual na sandata. Para kay Crimson at sa iba pa, si Jerick ay masyadong mayabang sa puntong naisip niya na ang kanyang kakayahan ay maaaring sugpuin ang kapangyarihan ng mga espiritual na sandata. Gustong makita ni Crimson at ng iba pa kung gaano kalungkot ang hitsura ni Jerick pagkatapos na ipadala sa paglipad ng Purple Star Sword. Tinataka ni Jerick ang kanilang acupoints, kaya gusto nilang makita siyang nasugatan ng husto ng Purple Star Sword. Habang papalapit si Jerick sa Purple Star Sword gamit ang kanyang palad, agad na lumitaw ang isang layer ng purple halo sa ibabaw nito. Bagamat hindi nakasisilaw ang halo, isang malakas na aura ang kumalat sa hangin. Tila sa sandaling inabot ni Jerick ang kanyang kamay, ang Purple Star Sword ay magpapakawala ng kapangyarihan nito at puputulan ang kanyang kamay. Ngunit sa sandaling ito, gumawa si Jerick ng malambot na bola ng puting liwanag sa kanyang palad. Kumunat ang noo ni Crimson at ang iba. Maaari kayang supilan ng puting liwanag ang kapangyarihan ng espiritual na sandata. Bagamat alam ni Crimson at ng iba pa na napakalakas ni Jerick, hindi pa rin siya isang cultivator, kaya imposible para sa kanya na sugpuin ang kapangyarihan ng isang espiritual na sandata. Sigurado si Crimson at ang iba pa na si Jerick ay humihingi lamang ng kamatayan, ngunit sa sumunod na segundo, nahawakan na ni Jerick ang hilt ng Purple Star Sword. May nangyaring hindi inaasahan. Habang hawak ni Jerick ang espada, ang talam, na nagbuga lamang ng mahinang halo, ay biglang nagningning ng lilang liwanag. Para bang isang natutulog na sandata ang Jin Aisang ng kanyang guro, nakasisilaw at nagniningning. Kasabay nito, habang hawak ni Jerick ang Purple Star Sword, unti-unting hamupa ang malakas na aura ng espada kanina. Sa kanyang kamay, ang Purple Star Sword ay parang isang masunurang tupa. Nagulat ito kay Crimson at sa iba pa na gustong makita si Jerick na malubhang nasugatan ng Purple Star Sword. Halos bumagsak ang mga eyeballs nila sa lupa. Paano ito naging posible? Si Jerick ay hindi natatakot sa kapangyarihan ng isang espiritual na sandata. Upang maging eksakto, ang kapangyarihan ng espiritual na sandata ay hindi nakapinsala kay Jerick. Hindi makapaniwala si Crimson at ang iba pa, dahil nasaktan sila ng mga espiritual na sandata kanina. Ang mental na dagok na dinanas nila ay nakapipinsala. Matapos hawakan ni Jerick ang Purple Star Sword, sinipilyo niya ang talam nito gamit ang kanyang daliri, agad na tinalian ng espiritual na sandata ng isang patak ng dugo. Habang kinukumpleto ni Jerick ang kontrata ng dugo, ang Purple Star Sword ay tumunog at nangangahulugan iyon na ang espada ay naging Gilmore na espiritual na sandata, at siya ang amo nito.
Matapos makuha ang Purple Star Sword, hindi umalis si Jeric. Sa halip, lumipad siya patungo sa iba pang 7 Halijing bato at tinipon ang lahat ng natitirang espiritual na sandata, na itinatali ang mga ito bilang kanyang espiritual na sandata sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa kabilang banda, si Crimson at ang iba ay nakatingin lang habang ginagawa ni Jeric ang lahat ng iyon. Higit pa rito, nagulat sila nang makitang ang malambot na liwanag na nagmumula sa palad ni Jeric ay tila kayang pigilan ang kapangyarihan ng anumang espiritual na sandata. Iyon ay kung paano niya nagawang alisin ang mga ito ng sunod-sunod. Matapos kolektahin ni Jeric ang lahat ng espiritual na sandata ng 8 Great Deities, lumipad siya papunta kina Leland at Darius, na nagsasabing, nasa amin na ang lahat. Tayo na. Kabanata 880. Si Crimson at ang mga Sect Master ay nababalisa nang mapansin nilang aalis na si Jeric matapos makuha ang lahat ng espiritual na sandata ng 8 Great Deities. Kung umalis si Jeric, ang Devil Emperor sa Heaven's Tower ang unang haharap sa kanila kapag lumabas siya, hindi ba? Kaya naman, si Crimson at ang iba ay nagmamadaling sumigaw kay Jeric, huwag kang pumunta, Mr. Agosta. Tulungan mo kami, Mr. Agosta. Tatandaan namin ang iyong kabaitan magpakailanman. Gayunpaman, sa harap ng agarang pagsusumamo ni Crimson at ng iba pa, nanatiling hindi natinag si Jeric. Sa halip ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Mga Sect Masters, hindi ba kayo okay? Sa tingin ko hindi mo kailangan ng tulong ko para sa anumang pagtitipid. Sampiin si Crimson at ang iba pa sa kanilang mga puso, kung hindi mo tinatakan ang aming mga acupoints, hindi namin kakailanganin na iligtas mo kami. Siyempre, wala silang lakas ng loob na ipakita ang kanilang kawalang kasiyahan sa harap ni Jeric. Sabi ni Crimson kay Jeric na may mapait na mukha, Mr. Agosta, tinatakan mo lang ang acupoints namin at hindi mo pa na-unlock. Parang walang nangyari, sinabi ni Jeric, huwag kang mag-alala. Ang iyong mga acupoints ay automatikong mawawala ng seliadu sa loob ng 2 oras. Sa sinabing iyon, sinulyapan ni Jeric ang Heaven's Tower, na patuloy na nagliliyab at nagiging sanhi ng panginginig ng lupa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Crimson, huwag na nating pag-usapan pa. Natatakot akong gumuho ang Heaven's Tower sa lalong madaling panahon. Kailangan ko kayong iwan sa lalong madaling panahon. Mag-ingat kayong lahat. Pagkatapos noon, umalis sina Jeric, Leland, at Darius sa Heaven's Peak. Habang nakatingin sa tatlo na lumilipad palayo sa Heaven's Peak, naramdaman ni Crimson at ng iba pa ang pagbagsak ng kanilang mga puso. Since umalis na si Jeric, kakailanganin nilang harapin ang galit ng Devil Emperor ng Sonsbury. Makalipas ang 1 oras, sumabog ang lahat ng light shield sa ibabaw ng Heaven's Tower. Pagkatapos, nawala ang mga ginintoang rune sa ibabaw ng tore, at unti-unting lumabo ang ilaw na inilabas ng tore. Ang Heaven's Tower ay mukhang mas inabando na ngayon. Matapos ang tuloy-tuloy na pagsabog ng light shield ng Heaven's Tower, ang parisukat sa harap ng tore ay nabasag ng hindi na makilala. Kung aalis sila ngayon sa Heaven's Peak at titingnan ito mula sa malayo, makikita nila na mayroong libo-libong mga bitek sa ibabaw ng buong bundok. Ang bawat bitek ay hindi bababa sa 1,000 yarda ang haba, na lubhang nakakatakot. Sa pagkakataong ito, napansin ni Crimson at ng iba pa na ang mga bitek sa lupa ay hindi bumalik sa orihinal nitong estado sa ilalim ng liwanag. Alam nila na habang nasira ang Matrix spell ng Heaven's Tower, nawala ang epekto ng spell sa Square. Ang dahilan niyan ay ang Matrix spell ng Heaven's Tower ay isinama sa Matrix spell sa Square. Kaya, kapag ang Matrix spell ng tore ay nabasag, ang spell sa parisukat ay nawala rin ang bisa nito. Gayunpaman, hindi na nababahala si Crimson at ang iba pa tungkol sa bisa ng Matrix spell sa Square. Sila ay higit na nag-aalala tungkol sa kanilang sariling buhay ngayon. Ang Matrix spell ng Heaven's Tower ay nawasak, at ang Devil Emperor mula sa Sonsbury na nakulong dito ay malapit nang umalis sa tore. Gayunpaman, hindi nakatakas si Crimson at ang iba pa rito. Ang pakiramdam ng inis dahil sa kamatayan ay nakadiin na sa kanila. Mga puso. Isinusumpa nila si Jeric sa kanilang mga puso sa gitna ng kanilang takot.
Kung hindi tinatakan ni Jerick ang kanilang points, makakaalis na sila sa maldita na lugar na ito. Nang si Crimson at ang iba pa ay nataranta, nagkaroon ng malakas na putok. Ang mahigpit na nakasarang gate ng Heaven's Tower ay biglang sumabog at nahulog sa lupa. Sa isang iglap, naramdaman ni Crimson at ng iba pa ang isang kakilakilabot na nakamamatay na aura, tulad ng isang hindi nakikitang kamay na biglang humawak sa kanilang lalamunan. Dahil sa nakakatakot na pagpatay na ito, nahirapan silang makahinga kaagad. Sa susunod na sandali, isang figure ang lumabas sa Heaven's Tower. Isang matandang nakasuot ng itim na damit ang bumungad sa harap ni Crimson at ng iba pa. Nagkalat ang kanyang uban na buhok, umabot ang kanyang kilay. Ay mga templo, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakalamig. Ang misteryosong matandang ito ay ang Devil Emperor ng Sunsbury, Nighthawk, na nagpang-inig sa cultivation realm sa takot libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa sandaling lumitaw si Nighthawk sa tarangkahan ng Heaven's Tower, naglabas siya ng walang hanggan na hangarin sa pagpatay at isang marahas na aura na bumalot sa buong parisukat. Sa paglitaw ng Nighthawk, ang hangin at mga ulap sa kalangitan ay lumiligid, at ang kidlat ay nagngangalit. Para bang ang demonyo ay bumaba sa mundo. Naramdaman ni Crimson at ng iba pa na malapit nang tumalon ang kanilang mga puso mula sa kanilang mga dibdib. Pakiramdam nila ay malapit na silang huminto sa paghinga. Gusto nilang tumakas. Ngunit hindi sila makagalaw. Si Nighthawk ay malamig na nakatingin kay Crimson at sa iba pa. Nang makita ni Crimson at ng iba pa ang Nighthawk na nakatingin sa kanila, nakaramdam sila ng panginginig sa buong katawan, at tila tumigas ang dugo sa kanilang katawan. Sa sandaling ito, nagsalita si Nighthawk, "Paano kayong lahat ay sumuwi sa aking utos na patayin ang lalaking Jerick na iyon?" Bawat salita ng kanyang dala-dalang buto nakakalamig na lamig, na nagpapanginig kay Crimson at sa iba pa. Malaki ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon habang nagmamadaling sinabi kay Nighthawk, "Lord Devil Emperor, hindi tayo kalaban ni Jerick. Hindi natin siya kayang patayin. Panginoong Devil Emperor, mangyaring tanggapin kami bilang iyong apprentice. Handa kaming gawin ang lahat para sa iyo, kahit na angkapin sa laan ng aming sariling buhay."